Taurus. Ituloy natin. This is a Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Taurus Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Collective energy ng mga Taurus. Collective energy ng mga Taurus. Kabuhayan, kaperahan, pamilya, relasyon, mga kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of December. Alright. Ang nag-iisang account na Mystic Saran ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yan. Okay? Taurus. Kabuhayan, kaperahan, negosyo, mga minamanifest mo na good things about pera. Maaring nagkakaroon ng delays for now. Pero wag kang mag-alala, nakita ko naman dito na ginawa mo naman yung best mo, okay? Kung hindi mo nakuha yung full manifestation this 2025, okay lang. Ang mahalaga, best effort, okay? So, meron ka rin like replanning na pagdating sa negosyo, trabaho, meron kang manifestation, pag hindi pa nakuha to, meron kang plan B, may bago kang business partner, may mga bago kang gagawin, pakulo, marketing, pagdating sa trabaho, pag hindi mo pa nakuha yung increase dyan, it's either bigyan mo na lang ng ultimatum hanggang mid-year, pag naramdaman mong may politika sa trabaho at hindi ka talaga ma-promote at hindi mabigay yung deserve mo na increase, I feel mag-walk away ka. For some of you, nangyari na to, no, na tama na, nakakapagod na, mag-start na, doon ka na sa mas maganda yung offer. Okay? For some of you, for a little portion nung populasyon nyo, naghintay pa ng potential sa negosyo or trabaho na to. There's a masculine energy here na tinitimbang ang love and career, no? Sabi niya, ang hirap daw na ayusin ng time. Bakit nahihirapan yung masculine? Ilan ba ang ilang love connection ba to? Okay, so there's a feminine in this connection na unti-unti, no? Hindi naman totally over ang relationship, pero marami nang nalaman yung feminine na mga bagay na hindi niya gusto about this relationship, mga akala niya click sila ni masculine, akala niya ganito yung ugali, pero hindi pala, okay? This is like discovering yung mga katotohanan about this partnership, and parang nagkakaroon ng mag-workout ba to? Long term ba to? Ito na ba talaga? O may darating pa na iba? Okay? Or magbabago pa ba si masculine? Or magkukommit na ba siya? Si masculine, hay nako. May bisyo, mahilig sa babae, walang pagbabago. But if this masculine is, of course, if this masculine is entertaining, like halimbawa meron siyang official partner, syempre, medyo swabe move siya dun sa isang ine-entertain niya, kayang-kaya niyang itago. Or, for some of you, this is like, ayaw magbigay ng solid pangako kahit kanino kasi gusto niya yung mambo number 5. So, sabi ng masculine, marami siyang inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan, marami pa siyang goals pagdating sa pera, at hindi daw siya handa na mag-settle or mag-focus sa mga love connection na yan. Okay? Though I feel both of you are like looking forward sa potential ng relationship na magkasundo na maging okay. But I feel mas pinaprioritize nyo na makilala muna din ang bawat isa regardless kung gaano katagal na kayo magkakilala. Marami pa kayong nadidiscover na ugali, na habits ng bawat isa na hanggang ngayon, sinusubukan nyo pa rin mag-adjust. Nagkaroon ng detached energy here. May mga bagay na dapat pag-usapan, pero medyo challenging yung communication minsan, no, na imbes na magkaroon ng linaw, nagkakaroon palalo ng misunderstanding, kaya parang wag na lang. There is like an energy of reconnection, reconciliation. The masculine, tapos na to. The masculine has reach out sa isang love connection na gusto niya, but walang desire na
Okay, nag-reconnect ka, tapos ano yung plano? Okay, nag-reconnect lang, yun lang, but ano ba talaga yung long-term plans? Okay, doon nagkakaroon ng confusion ang feminine sa connection na to. Okay? For mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Manifestation of love and harmony sa pagsasama, the pink crystal, Madagascar rose quartz. If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by the lights and guides. So, nagkaroon ng maraming confusion, question sa relationship na to. Ito na ba talaga? Saan ba to aabot? May mga dishonest energy din na very unacceptable. Okay? But I feel kung ano man yung mga naging decision ng ating mga Taurus recent past, naging favorable naman sa'yo. For most of you, nag-focus na lang muna sa kaperahan, kabuhayan, negosyo, and parang mas na-align ka doon sa tamang daan. Okay? Ginawa mo naman ang lahat ng tama pagdating sa career, so you're just waiting for your harvest time. Meron kang prayers and manifestation, iniisip mo, kung kakausapin mo pa tong tao na to. I feel right now, malaki yung misunderstanding, miscommunication, or worse, block communication na walang pag-uusap right now. So, iniisip mo kung dapat ba talagang mag-reach out pa, na mag-open ka ba uli ng, communication sa tao na to. Right now, sabi ng ating mga Taurus, pagdating sa relasyon or trabaho, pamilya, lahat naman ng kaya mong ibigay, panahon, pagmamahal, tulong, ibinibigay mo naman. Sabi ng masculine, he's also building his own empire, no? Pinapractice niya how to be more matured. This is about leadership, no? Towards maturity, being... Ito yung nagkakaroon ng direction sa buhay, and very confident yung masculine na tama na yung ginagawa niya right now. But I feel dun sa proseso ng masculine na marami siyang hinahabol na pangarap, kung may mga negosyo. Sa perspective ng masculine, nabibigay niya yung lahat ng love, attention niya sa feminine. Pero there's a feminine here na parang gusto muna niyang umatras kasi hindi niya maramdaman yung full commitment ng masculine. Sabi naman ng masculine, hindi niya maramdaman yung na gusto talaga siya ng assurance, hindi niya maramdaman yung assurance kay feminine. Kaya sabi niya, sa work muna siya magfo-focus. Okay, this is again the debate of chicken and egg. Sino yung unang mag-a-adjust? Sabi ng person mga Taurus, lagi na lang daw may hindi pagkakasunduan, away, conflict. Ilang beses na rin daw itong naging on and off. So, saan nga ba daw ito papunta talaga? But confident yung person mo na nandyan ka lang. Meron kang mga doubts about your own dreams and manifestation. Huwag mo nang i-doubt. Go lang. Kasi, andyan ka na nasa gitna ka na. Alam mo yun, parang tumatakbo ka ng marathon. Tapos sa gitna, tinatanong mo pa yung sarili mo kung matatapos mo hindi yung marathon. Go lang. Laban lang. Because I feel marami kang naging disappointments this 2025. Ang storya ng 2025, hayaan mo na, ibalata mo na kay universe kung mas naging testing chapter ng buhay mo to. Laban 2026, clean slate. Okay? Oh, see? My gosh! So, the world card, new beginning para sa'yo, travel opportunities, kung gusto mong mag-abroad, magbakasyon abroad, lumipat ng trabaho, new beginning, may umpisahan na bagong trabaho. This is a new chapter for you na magdadala sa'yo ng victory. But I'm not saying na madaling mag-heal kung ano man yung mga pinagdaanan mong loss and heartbreak nitong 2025. Ipoproseso mo pa rin yan. There's still an energy of a person na malapit sa'yo na may dishonest energy, no? Na sobra kang na-hurt, especially sa side ng feminine, no? Parang kinu-question ng feminine, saan ba ito papunta? Kasi kung hindi, kung puro away lang, bibitiwan na niya ang romantic connection na to. To ground your energy and to protect yourself from negativity and evil eye, the black crystal, Madagascar black tourmaline. Okay, masculine, if you're hearing this reading, if not ready to commit, huwag magbibigay ng pangako.
Feminine, if nakakaramdam ka ng inconsistency, a maybe is a no, a later is a no. Pero depende na rin sa'yo yan kung payag ka na i-reserve ka for later. Alam mo yon. Kasi ganun yung gustong gawin na hanggat hindi siya sigurado kung sinong gusto niya and what he's ready for, nandyan ka lang at arm's length, at his reach, na parang if ever na you would try to walk away, move on, kakamustahin ka, lalambingin ka, lalandiin ka, kasi gusto niya dyan ka lang, ayaw niyang mag-move forward ka. But feminine, hindi ka naman nabibigyan ng assurance ng masculine na to. Hindi niya alam kung sino gusto niya. Itong masculine na to, nag-iisip pa rin kung baka naman may better version mo pa, baka may mas maganda, mas bata, mas pwedeng kasama sa negosyo, mas matalino, kung ano man yung listahan ng masculine na dapat yun yung companion or lifelong partner niya. And because of the masculines, sabihin ko na ng insincerity pagdating sa love, no? Kasi binibigyan ka niya ng enough love and hope para nandyan ka lang, but not enough assurance and proof na sure na siya sa'yo. And kumbaga nire-reserve ka niya for later if ever na walang dumating na better sa'yo. And that's so unfair sa'yo. Kasi kung ano man yung ginagawa ng masculine, decision niya yan. And right niya yan, na parang, hindi muna ako magko-commit kay girl in this connection. Kasi baka next year, pag nag-travel siya, or ma-promote siya, o maglipat siya ng trabaho, may makilala siyang mas maganda, mas matalino, mas sexy. Okay? Decision niya yon, right niya yon. But feminine, it's also your right na alisin yung sarili mo sa equation pag nararamdaman mo na pinaghihintay ka lang ng masculine at wala naman totoong plano para sa'yo. Okay? Money. Pagdating sa money, may nakikita ako ditong travel, new opportunity, negosyo, trabaho, bakasyon, or kung gusto mong mag-abroad, 2026 would be a good year for that. Travel lang na may involved na trabaho, or yung pangarap mong makapagbakasyon na. Okay? Love pa rin ang lumabas. Very stubborn yung energy, no? Na hindi talaga ready yung masculine kasi parang mas gusto niya na go with the flow lang. May mga bawal na pag-ibig. Nakakalason. Okay, nasa tamang edad na naman tong masculine na to step up dun sa pagiging emperor niya at maging ready sa relationship, but he's choosing not to. He's choosing na nandun pa rin sa namimili. Alam mo yan. Wala pa siya sa checkout counter. Namimili pa rin. Alam mo yung inikot na yung buong mall, 3 sapatos na yung dala, pero iikot pa. Parang gusto kong pumunta pa sa kabilang mall. Tapos habang nagsuswipe-swipe ng online kung may better pa talaga. Hindi ka papakawala ng masculine na to habang naghahanap pa siya ng someone quote-unquote better than you, okay? I'm not saying makakahanap siya o there's someone better than you. Perspective to ng masculine na naghahanap siya na baka naman meron pa. Alam mo yung that type of bargain na pag ikaw nagtitingin ng sapatos na gusto mo, baka may mas less maintenance, baka may mas mura, baka naman may buy one take one, may pumayag na buy one take one. Alright, so feminine na sa'yo to. But I feel until the first quarter, the masculine would not let you go, but still cannot give you like solid offer sa love. Choice mo naman to kung mag-i-stay ka sa masculine. Okay? For now, ito lang muna yung nakikita kong energy. And let's see, para sa ating bonus reading, kung magbabago to, depende na yan sa desisyon ng ating feminine. So, feminine, I pray na makagawa ka ng tamang desisyon para sa'yo. And that will be the Taurus reading for the month of December. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Taurus!